Magandang araw. Narito na po tayo sa week 26. So, dako na po tayo ngayon sa Industrial Revolution. So, dito po sa Industrial Revolution, so ang kanila pong main na pinagkakakitaan ay ang pagsasaka. So, ngunit dahil nga po sa maliit po na kanilang kinikita, sila po ay dumanas o nagkaroon po ng malnutrition at sakit. So, noong 18th century po, nagkaroon po ng mga imbensyon ang Great Britain at dito po napadali ang produksyon at napamura po ang mga gastusin. Napadali din po ang pamumuhay ng mga tao at nagkaroon po sila ng tinatawag na enclosure movement. So, mula po sa kabukiran, sila po ay napunta na sa kalunsuran. So, naging dominado po ng industriya ang pagpapanukpatura ng makina or yung pagma-manufacture po ng mga makina. So, nagkaroon po ng mga pagbabago sa kagamitan po sa bukid. So, from traditional po na pagsasaka, dahil nga po sa kanilang imbensyon, nakatulong po ito para mas mapadali po ang pamumuhay at mas naging maunlad po yung kanilang pamumuhay. Mas naging magaan din ang kanilang pagtatrabaho sa mga kabukiran gamit nga po ng mga makina na um, na manufacture o nagawa. Okay, so gaya po ng tela. So ito po ang kanilang pangunahing produkto. So dati po ito ang ginagawa lang sa kanilang tahanan, pero dahil nga po sa iba't ibang imbensyon, napadali po ang iba't ibang klase po or nagkaroon tayo ng iba't ibang klase ng mga panahi. Gaya na lamang po ng imbensyon ni John Kay na isang flying shuttle, imbensyon ni James Hargreaves po na spinning jenny, at yung spinning wheel naman ni Samuel Crompton. So ilan lang po ito sa kanilang imbensyon kung saan po sila ay nakakagawa ng iba't ibang uri po ng tela na kahit sila po ay nasa tahanan lang basta't meron po silang ganitong kagamitan o makina, sila po ay kayang makabuo ng iba't ibang tela. So meron din pong power loom kung saan ito po ay imbensyon naman ni Edmund Wright. Ito po yung tinatawag, meron siyang line shaft, alcohol, sinulid o kung tawagin po sa Tagalog ay habian. Meron ding tinatawag na cotton gin, kung saan ito naman po ay nilikha ni Ellie Whitney. So, kung saan dito po ay may kakayahan pong makapaggawa o produce po ng 25 kilong bulak per day. Habang meron din tayong steam engine na tinatawag na imbensyon naman po ni James Watt. Nagkaroon din po ng steamboat na gawa naman po ni Robert Fulton at ito po ay may Clermont at itinatag o nagawa noong August 1807. So una 'tong naglayag sa Clermont at meron din tayong tinatawag na steam-powered train na likha naman po ni George Stephenson. So, kay George Stephenson din po yung steam locomotive at siya po ay kinilala na ama ng riles o daang bakal. So, siya po yung nakalikha po ng train kung saan ito ay powered by steam. So, nagkaroon din po ng iba't ibang imbensyon na gawa naman sa bakal o iron at asero or steel. So, ang Great Britain po ay may malaking supply ng coal at iron ore at meron din silang iron at steel, uling supply ng troso. Meron din silang coke smelting, iron ore, and steel. So, sa coke burning blast furnace naman po ito ay imbensyon ni Abraham Darby. At sa pag-unlad naman po ng sistema ng transportasyon, may kakayahan silang maghatid ng hilaw na materyales, yaring produkto o kalakal para po sa kanilang higit na mabilis na pag-unlad. Naglikha rin po sila ng daluyan ng tubig, kalsada at mga rilis ng tren. So sa kanal naman po, sila po ay nakalikha ng pinakamura at pinakamalawak at pinakamalalim na kanal. Sa kalsada naman, ito ay nagagamit po hindi lamang po ng hayop even po hindi lang ng tao, even hayop po sa kanilang paglalakad at ito po ay merong tinatawag na turnpike. So, si John Loudon McAdam naman po ang naglikha ng McAdam Road Surfaces, habang si Thomas Telford naman ay nagkaroon ng imbensyon ng malalaking patag na bato. So, sa pagpapalaganap naman po ng industrialisasyon, so ito po ay lumaganap mula Europa
nakarating ng Belgium, France at Germany. So na meron din silang Jacquard loom kung saan ito po ay likha ni Joseph Marie Jacquard at inilakip po ito sa espesyal na looms upang kontrolin ang bawat warp yarns at nagkaroon sila ng kakayahan na makabuo o makalikha ng iba't ibang pattern. Sa pag-unlad naman po ng komunikasyon at transportasyon, marami pong mga inventor po na nag-ambag. Gaya na lamang po ni Samuel Morse na nakalikha po ng telegraph noong 1837 at ang sikat na sikat si Alexander Graham Bell's telephone na lumikha po ng kauna-unahang telepono noong 1876. Sa pag-unlad naman ng komunikasyon at transportasyon pa din, so nakaimbento naman po ng internal combustion engine po, si Carl Friedrich Benz at si Gottlieb Daimler naman po ang nakalikha ng gas engine. So, parang same lang naman po siya, parang it looks like parang kalesa po, pero it is powered by different um, machines. Okay, isa gas engine, isa naman po internal combustion engine. So sa pag-unlad pa rin ng komunikasyon at transportasyon, ang ambag naman po ni Rudolf Diesel ay ang diesel-fueled internal combustion engine noong 1892 at noong 1898 naman tinanggap na po ang diesel engine para sa isang internal combustion engine. Okay, so si Zeppelin ang unang sasakyang nahalikha na panghimpapawid. So ito po ay likha ni Count Ferdinand von Zeppelin. So sa iba pang kanilang imbensyon, so si Elias Howe naman po ang nakalikha or unang nakalikha ng makinang panahi, habang si Isaac Singer naman ay mas pinaunlad naman niya yung makinang panahi. So kung mapapansin niyo po or may nakikita kayo sa mga lolo't lola niyo or sa mother niyo, yung brand po na Singer, that was named after Isaac Singer. So si Louis Pasteur naman, kanya pong naimbento yung tinatawag na pasteurization, kung saan pinapatay po ang mga mikrobyo o bakterya pong nakapipinsala na maaaring mabuhay sa mga dairy products. Na kahit po kapag walang refrigerator. So through pasteurization na kaya niyang i-preserve po. Kasi nga, inaagapan niya. Then siya rin po ang nakalikha o nakaimbento ng bakuna para sa anthrax at rabies. Sa ponographo naman po, ito ay nilikha noong 1877 para naman sa kakayahang makapakinig ng musika. Ito kasama na rin po yung imbensyon ng incandescent light bulb. Si Robert Koch naman po ay nakatuklas ng Mycobacterium tuberculosis at dito po niya tinukoy ang pinagmulan ng cholera at anthrax. So, ang sikat na sikat po na Kodak camera naman ay imbensyon ni George Eastman at dito po nakatulong ito upang magamit ng publiko sa fotografiya. So, yan po yung itsura ng camera pa dati. Okay, so hindi po lahat ay may kakayahan na magkaroon ng camera. So, dati kapag meron ka niyan, super yaman mo na. So ngayon parang lahat na kahit elementary meron ng mobile phone at yung mobile phone niyo meron ng built-in cameras. So sa X-ray naman po, ito ay, ah, nakakamit ng Nobel Prize Award in Physics po na creation naman ni Wilhelm Conrad Roentgen X-ray. So si, Pierre and Marie Curie naman po ang nakalikha ng radium o nakaimbento ng radium o yung may symbol po na tinatawag na Ra. Sa kanila rin po nagmula yung atomic number 88. So ito po ay naimbento o na-discover nila nung December 21, 1898. So, thank you again for your attention and thank you for listening. So hanggang diyan lang po yung ating week 26. So maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli po. Paalam.